It's not cathedrals, it's not steeples, it's not crosses made of gold. It's not just sentimental stories that have been passed down from molds. It's not religion or tradition that can save the souls of man. It took the sinless blood of one holy lamb. It's all about the blood, all about Calvary, all about mercy flowing down an old rugged tree. It's all about grace, it's all about sacrifice, redeeming love. It's all about the blood of Jesus Christ. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose their guilty stains. The blood all about Calvary, and mercy flowing down an old rugged tree. Marvelous grace, sacrifice. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. My hope is all about the blood of Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Today po is Sunday afternoon, still Sunday, still for the Lord's Day. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa panibagong opportunity muli na binigay po sa bawat isa upang mabigay po natin yung nararapat na pagsamba para sa Kanya. Yan, by the way, salamat po sa mga pambungad na tugtugin, na awitin na yan. No? It's not in vain, it's all about the blood. Yan po yung nag-set ng ating mood ngayon para sa ating pagsamba. At alam ko pong handang-handa na po tayo. Amen? Handa na po ba tayong lahat? Sa atin po mga kasamahan sa online, samahan nyo rin po kami sa aming paglilingkod ngayon. At inaanyayahan ko na po lahat na tayo po'y tumayo para po sa ating panimula. Sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Atin pong awitin, Search Me, O God.
Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, I will be reading from the book of 2 Corinthians chapter 12, verses 1 up to verse number 10. Verse 1. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago, whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which is not lawful for a man to utter. Of such an one will I glory, yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool. For I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord Christ, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then am I strong. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Our gracious loving Father, marami pong salamat, Panginoong Diyos, sa hapon na ito, na pong pinagkaloob po sa amin. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit ng may papagkumbabang puso. Panginoong Diyos, patawad po sa lahat po na aming mga nagawang kasalanan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang aming kalikuan, ang aming karumihan, ang aming kasalanan ay makahadlang sa aming paglingkod sa hapon na ito. Panginoong Diyos, patawad po. Panginoong Diyos, sa aming pagsamba, kayo po, Panginoong Diyos, ang manguna sa aming kalagitnaan, ang aming service, Panginoon, ang bawat part ng aming gawain, ang awitan, Panginoon, ang pagtugtog ng orchestra, Panginoon, ang aming live streaming. Kayo po, Panginoong Diyos, ang manghahawak ito, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kumilos sa aming kalagitan ng kaaway. I-rebuke niyo po ito, Panginoon. Ang aking pong panalangin, Panginoon, fill us with the Holy Spirit. Lord, ay pong pinapanalangin ang aming Tatay Bishop. Patuloy po siyang gamitin sa kanyang pagministero, Panginoon. And also, Panginoon, ang kanyang family, si Ma'am Maris and Sister Sofia. Patuloy silang, Panginoon, pagpalain at gamitin sa inyong pong gawain. Ang aming Pastor Norman, Panginoon, bigay po siya ng mabuting kalusugan at patuloy na magamit, Panginoon, sa inyong pong gawain.
Pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang aming service hapon na ito. Nawa po, Panginoong Diyos, ang bawat tatayo sa likuran ng pulpitong ito ay makita ang inyong pong habag at biyaya, Panginoong Diyos. Ang maghahatid, Panginoon, ng mensahe, nawa po, Panginoong Diyos, kami po ay mapagpala, matuto, Panginoon, at ma-apply po namin, Panginoong Diyos, sa aming pong buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin, sa habag at biyaya. Ito po, Panginoong Diyos, ang aming samot panalangin ng may panampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Amen. Handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Amen. Amen. Let us give our best to worship the Lord through singing. Awitin po natin for our first song, This World Is Not My Home. Amen. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. They're all expecting me, and that's one thing I know. My Savior pardoned me, and now I onward go. He always take me through, though I am weak and poor, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't live at home in this world anymore. Just up in glory land, we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their song of sweetest praise, sweet back from heaven's shore, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Amen. For our second song, awitin po natin, Springs of Living Water. I trusted in the barren land of sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of slice of day I came, where springs of living water did abound. Drinking at the springs of living water, happy now am my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God. It makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod. I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary? A fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now am I, my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Amen. Singin po, maaari na po tayo magsiyo po. Amen. Welcome po sa ating Feasting on the Divine Verses. Ayan. Ayan po yun, yung ating background sa Feasting on the Divine Verses. No? Kaya kabisado nating lahat. At tayo po'y nagagalak dahil po meron tayong mga bisita ngayong araw na to. At gusto po natin sila ma-recognize. Baka yung ilan po
meron pa pong first time na hindi pa po natin nabigyan, pwede pa po nating ihabol, no? At ngayon po, kasama po natin si Miss Katrina May Montinola. Tama po ba? Ayan, bisita po siya ni Sister Tessa. Palagi pa po natin nakakasama. Nandito pa rin po si Sister Tessa. No? Welcome po sa ating gawain ngayon. At kapiling din po natin ngayon, Ray Marco Alvin. Tama po? Ray Marco Alvin. Ayan, welcome po sa Living Water Baptist Church. At ipakita po natin yung mainit po na pag-welcome sa kanila. Tumayo po tayong lahat. Lumayo po tayo, awitin muna po natin, ligayin ang buhay bago tayo magkamayan sa isa't isa. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y mananubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya. Sige po, kamayan na po natin ang bawat isa. What a happy life it will. Siguraduhin po natin nakangiti yung bawat isa ngayon. Ngayong hapon, tayo po'y muling pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. If it is your Savior too, He will change your life completely. If you'll just accept Wag Him natin too, hayaan, di natin makamayan ang bawat isa. just receive Him. just Kapagkat today, uulitin and po you'll natin have ang a Tagalog version ng Ligaya ng Buhay. with Christ. Ligaya ng buhay. Iparamdam natin sa ating mga bisita, sa ating mga bago na talagang tayo po araw-araw, every Sunday, masaya na sila po'y ating kasama. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Okay, tayo po ay matili na po nakatayo at tayo po ay mananalangin para sa ating pag-aalay at pag-aandog. Tayo po lahat ay yumuko at pumikit, tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, maraming salamat sapagkat muli kami po iyong pinaalalahanan ng iyong mga salita na aming patuloy na dalhin ang bahagi ng panarapat sa iyo at patuloy, Panginoon, na aming pong ialay ang mga bagay na iyo pong pinagpala sa amin. Salamat po sa pribilehiyong ito, salamat po sa mga pagkakataong ito, Panginoon, na kayo po ay aming pong maalayan, kayo aming pong maibalik ang mga alay at handog na nararapat sa inyo, Panginoon, kaya po kayo po ang sa magbasbas at gamitin ang mga perang malilikom upang sa patuloy na nagkalalago ng iyong gawain at sa pagpuprovide, Panginoon, ng pangangailangan ng iyong mga manggagawa. Salamat po sa bawat isa at kayo po sa magpala. Ito po aming dalangin sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maaari na pong maupo, awitin po natin ang ating operatory song o abang atin natin ang ating mga alay at handog. I cannot come before a righteous holy Lord, hoping to inwardly things I do not need, and hope is fleeting. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I place before Him nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing.
Amen. Salamat po, Pastor Orson. And this time, makakapakinig po tayo ng mga blessing report, testimony mula sa ating kapatiran. Wala po tayo nakalista ngayon. At kung sino po may gusto na mag-share po ng kanilang blessing report, feel free. Ayan. Nauna to, Pidan, pangalawa ka po. Ayan. Brother Yuan. Good afternoon po, church. Once again po, thank you po Lord sa another opportunity po na pag-blessing report po. And yung gusto ko lang po i-share na naka-graduate na po ako. Tapos na po yung graduation po sa wakas. After 2 years in senior high po, nakapasa po ako. Mahirap po yung yung senior year ko po talaga. Kasi po, di po sa sa mga subjects, okay naman po ako doon, maliban sa Gen Math and Pro, basta't yun. Kaya YUMS po pinili ko po. Nag-YUMS po ako, tas di ko po akalaing, nag-YUMS ako, ba't may math pa rin? Parang, bakit di ko matatakasan? Pero besides that po, okay naman po ako sa mga ibang subjects. Yung naging biggest hurdle ko po talaga, to be honest, yung mga, mga kaklase ko po. Since nung time nga po na nalaman nga po nilang naging Kristiyano po ako, yung alam nyo po yun, yung mas lalo po silang nainis sa akin. Hindi ko po alam kung bakit pero na-share ko na rin po nung pre-request po ako, yung nag-share po ako ng gospel po dahil po nag-student teacher po ako. Iba po yung naging trato nila po sa akin kasi po yung tuwing may papagawa po ako sa kanila, parang sila pa po yung galit na nagka-issue pa nga po ako nung time na yon kasi nga po di ko po alam kung bakit. Yung salita na nga lang ni Lord yung sinishare ko nga sa inyo bakit pa rin kayo magagalit? Di ba yung pang kakano na lang po. Kaya pa naman po kasi, to be honest po, ironically, gusto ko rin po mag-thank you rin po sa mga kaklase ko na rin po yun. Bakit po? Kasi po, kung hindi po dahil sa ginawa po nila, di po ako magiging malakas, di po ako matututo maging matuwid po. And since nga tapos na nga rin po yung senior high year ko po, college na po. So, piniprepare ko na po yung sarili ko po. Bukas po, makakuha ko na po yung card ko po, pati diploma. So, pag nakuha ko na po yun, diretso apply na po ako. Di po ako nakakuha ng exams po sa State University. So, most likely baka sa NU po ako mag-aaral. May scholarship din po kasi ako dun eh. May allowance po ako every year po. Blessing din po talaga. Kaya gusto ko po talaga mag-thank you po kay Lord na binigyan po ako ng opportunity po na maging better pa po. Kasi alam niya pong hindi pa po ito yung best ko po eh. Kaya gusto ko rin po talaga mag-thank you po. Yun lang po, thank you po. Amen. Salamat, Brother Yuan. Batiin mo na lang si Pastor Poy doon sa sa inyo. Yan. Pidan. Taon po. Pastor Donald, thank you so much, Pastor, sa bagong sapatos. Yan. Wow, amen. Kasi una ka, Pastor, bayad na ako, Okay na. Una sa lahat, nais ko po na po magpasalamat sa Panginoon sa aking pong anak. Meron po siyang magandang marka with eye honors po siya. Ayan. Blessing po. Yung tatay niya po may high blood po. Kaya po may maintenance na po ako. Okay po. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi po sa katatapos lang po ng aming pong giving po sa mga bata. At sobrang nakaka-bless po kasi umati naman po yung mga nanay at saka mga lolas po ng mga bata po. At nakakatuwa pong isipin na nakita po nila yung ministry po ng pagtuturo po sa mga bata. At noon sinabi ko sa mga nanay, sa mga lola po, Nay, Lola, tingnan niyo po ganyan po yung ginagawa namin sa anak niya po. Ganyan po sila katitigas sa ulo, ganyan po sila kakulit. Sabi ng mga nanay, oo nga, Pastor, naiintindihan kita. At least na-appreciate po nila, nakita po nila na yung pagtsatsaga po namin sa mga bata po. At hindi po biro po ang children ministry. Napakalaki pong ministry po yan na talagang
bigyan natin ng pansin. At talagang kahit po ang ating pong Panginoon Kristo ay binigyan ng halaga yung mga bata. In fact, sinaway pa ang mga disipulo dahil ayaw nila palapitin sa Panginoon. At yun yung nakita natin sa Panginoon, gaano niya kamahal yung mga bata po. Kaya po ganun din po yung ginagawa natin. Tayo po rito, ay dapat po natin silang bigyan ng pagmamahal po. Kasi isang araw, di natin masasabi na baka pagdating ng panahon, maging katulad sila ni Preacher June, di ba? Maging katulad sila ng mga iba natin mga bunga po ng mga center po. At isa o dalawa man lang dyan, sulit po yung hirap at pagod po natin. Kasi po, alam naman natin, di lahat yan ay talagang lalago. Parang mahalaga na taniman natin ang salita ng Diyos. At blessing po kasi, majority po ng mga bata na dumadalo doon ay nasa pumunta ron ay halos sumaatin po talaga. At ilan lang po talaga yung naisingit lang po namin para mabigyan po ng regalo. Way na rin po yung para makita po nila kung gaano po kahalaga po yung ministry po sa mga bata po. Wala pa po yung sa labas kasi po kung tutusin po, yung 100 boxes po na meron po kami na na-receive po namin from OCC ay doon ko lang na-appreciate na yung ngiti at saya ng mga bata kahit sa simpleng toy o anumang mga nasa loob ng box na yun na wala kaming ka-idea kung ano laman yun, yung mapangiti mo lang sila, so isang malaking blessing na po yun. At kung kukunin ko po lahat ng mga bata, baka babot po kami ng kulang-kulang 200. Yung problema po, kulang po kami ng manpower po. So, kaya po, doon lang muna po kami sa area po ng Barangay 255. At nakaka-bless po kasi may mga chinat po akong mga adult sa Tondo. Nag-reply naman po sila at may nakatuwang po akong 2 adult doon. Kaya lubos po ako nagpapasalamat po. Iba po ron, nag-half day sa trabaho. Yung iba naman doon, timing daw po, wala raw po silang pasok. Kaya blessing po kahit pa paano, nakatulong po namin sila. Of course, kay Mother Lily, very supportive po yan sa gawain po natin sa Tondo. Naging katuwang po natin yan at mayroon po siyang ministry doon. Siya po ang leader ng senior citizen doon. Okay? So siya po yung parang ninangmaan po natin. Siya po yung pinapakausap po sa mga senior po natin. At katuwa naman, nagkakaintindihan sila. Oh. Lalo na kapag maintenance pinag-uusapan. Tapos yung discounted na mga binibili lang. Diba? Nakakatuwa po, malaking blessing po sa akin si Mother Lily. Of course, yung family ko po, sobrang thankful po ako na nandiyan sila nakasuporta at nakakakapay sa akin. And of course, mapasalamat din po ako. Yun po, meron na po kaming aircon po sa aming po church. Amen? Sobrang blessing po at talagang pinagparay po namin yan dahil po hindi ko po mabili-bili po yung aircon. Gawa po ng hindi pa po nasasarado yung church dahil wala pa pong bintana. Kaya unang pinaradyo ko muna po, itong taon na to ay yung bintana po. At salamat po sa Panginoon, meron na po may sliding window po. At 2 po yun, isang malaki at isang maliit. At ngayon po ay may aircon na po kami. At ang prayer naman po namin, next project po namin, ay magkaroon po ng ceiling po, yung aming pong church, no? Ceiling po para maibsan po yung init na pumapasok po. At malagyan po din po ng mga cabinet po para sa mga school supply po. Para po sa mga bata po. Kaya pag-pray nyo po, step by step, little by little lang po, pagkakaloob po ng Panginoon yan. At alam ko po na isang way din po para makadali po tayo makaakay ng mga tao po, makita din natin kung paano natin binibigyan importansya yung bahay-sambahan ng Panginoon. At yan po yung aking pong pinangahawakan po kasi naalala ko po, diba, yung mga Israelites daan lang, ang gaganda ng tahanan nila, pero yung bahay ng Diyos, putas-putas yung bubong, sira-sira, di man lang nila binibigyan ng pansin. So yun yung naging prayer ko na kami, nung nagsimula kami, wala kami talagang totally bubong, tent lang po kami, talagang zero lahat. Pag sinimulan mo talaga yun, sabi nga ni Deacon Owen, ay Pastor, ang gagastos niyo lang dyan. Siguro baka umabot ng 50,000 pag nagpagawa kayo ng ano. Nung kinukompute ko na po lahat po nagastos namin, mahigit pa po doon. At hindi mo aakalain, no? Aabot ng ganitong kalaking halaga. Pero napakabuti na po. No? Hindi namin alam kung saan ang galing. Pero pinrovide po ng Lord lahat po ng pangangailangan po namin. At nakapag-accomplish ko po kami ng mga event, ng mga ministry sa biyaya po ng Panginoon po. At yung mga Bible study po na ginagawa po ng inyong lingkod ay iba po ron ay nakaka-attend na po sa ating pong church. Amen? So yun po yung blessing po doon na
patuloy nyo lang po ipag-pray. Yung gawain po natin doon na mas lalo pa pong lumago at makapag-accomplish po tayo ng mga tutulong at susuporta po sa atin sa gawain po doon. At pinagpipray din po namin yung mga kabataan din po doon na kinakausap po ulit na makapagbalik sa Panginoon. At kahit na minsan iniwasan nila ako or minsan oo lang sila na oo, hindi po tayo sumusuko dahil alam po natin na kapag ang Diyos ang kumilos, may mapangyayari po yun. At hintay lang din natin yung tamang panahon po. At isang araw ay makikita natin na muli na magiging magaang muli ang trabaho ng iyong lingkod sa biyaya at tulong po ng Panginoon. At sa panalangin din po ninyo po sa mga kapatiran po, lalo po sa Mother Church na very supportive po sa ating pong gawain po. Sobrang thankful po ako sa ating pong Mali Bishop, of course, kay PNG, na siya rin po yung way din po para maging parte po ang Mother Church sa gawain po natin sa Tondo. Pag-pray nyo lang po at nalalapit din po kami po DBBS this coming. Namu po siya kasi kinulang po kami ng panahon na dapat itong March 30, April 1, Holy Week namin gaganapin pero dahil po sa preparation, sa manpower, kulang po kami kaya pinug po namin ng April 30 to May 1, 2, and 3. So pakasama sa panalangin po. And of course, after po ng DBBS po, yung ating pong camp para sa mga young people, June 1 to 5 para sa Onesimo Youth Camp na ang host po ay ang LWBM Tondo. So pag-pray nyo po, and then after po yun, magkakaroon po kami ng evangelistic service po, mga mandang August, September, and then anniversary po ng mga November po. Kaya medyo busy po ang inyong lingkod. Nasa sulok lang, nasa timing lang, pero marami po tayong ginagawa po para sa panon. Nagre-report po ako sa inyo para at least alam nyo po na may mga event po kami, mga activities po kami na pinaghahandaan po. So, sama po sa panalangin at inaayos po namin ang lahat-lahat sa biyaya po ng Panginoon sa tulong po ng inyong mga panalangin at suporta niyo po. Thank you so much and God bless po. Amen. Salamat po, Pastor Dan. Patuloy po natin ipanalangin yung atin pong gawain sa Tondo sa pangunguna po ni Pastor Daniel. Ayan. At by the way pala, marami na pong nakagraduate, no? Bakasyon na yata ngayon. Sino ba yung bakasyon na ngayon? Ayan. Congratulations sa mga kabataan natin. Bakasyon nyo na. Ayan. Sige po. Isang blessing report pa po. Baka may gusto pa pong humabol. Sige po. Morning po, church. Honestly po, hindi ko rin po talaga wait lang. Honestly po, hindi ko rin po talaga ina-expect na tumayo ngayon since ayoko po talaga magsalita since sobrang emotional ko pa rin po talaga right now. Una-una po, church, gusto ko po talaga magpasalamat sa inyo dahil kahit kailan po, ever since na nagkasakit po ako, hindi niyo po pinakita sa akin na hindi niyo po pinakita sa akin na wala po kayong pakialam sa akin. And I'm so thankful po na I'm very showered with love po. Ilang Sunday ko na po talaga gustong tumayo, pero at the same time, hindi ko pa rin po talaga ma-process kung ano yung mga nangyari. Nung una pong Sunday na na-realize ko na gusto ko pong tumayo, wala pa po ako sakit nun. It was filled with so many blessings po. Sobrang saya ko po in all aspects, family, friends, church, na to the point na nagkakaroon po kasi ako ng mindset na pag sobrang saya po sa lahat, magkakaroon po ng moment na may magkakaproblema, ganun po. And talagang pinarealize po sa akin ng Lord na sa buhay po, hindi po dapat happy all the time. Magkakaroon din po talaga ng times of trials, conflicts, challenges, and talagang noong una po, hindi ko rin po talaga in-expect na ganun kaseryoso yun. Nagkala ko po ng una, parang sakit lang po siya na basta-basta lang, ganun. And hindi ko po talaga na-realize na sobrang dami pong mangyayari sa akin. And ngayon po, parang ibang-iba na po yung lifestyle ko ngayon sa ano po yung dati. Ang dami ko pong na-miss out sa school, ang dami ko pong na-miss out sa church. Pero at the same time, church, hindi ko pong masasabi sa inyo na pinapahirapan ako ng Panginoon. Talagang na-realize ko po sa buhay ko na
sobrang limited lang po ng buhay ko and that I shouldn't take that for na kailangan ma-appreciate ko po yung everyday na binibigay sa akin ng Lord. Doon ko rin po na-realize na I'm filled with so many people na nagmamahal po sa akin. Unang-una po gusto ko po magpasalamat sa parents ko dahil ever since nagkasakit po ako, sila po yung laging nandyan para po sa akin. Hindi po nila ako pinabayaan, church, and talagang nagpapasalamat din po ako sa inyo dahil ang dami pong pumunta. Hindi ko po yun expect. And talagang masasabi ko po, church, na may mga times po na nanlalamig po ako sa church kay Lord. Pero church, na-realize ko po na before po ako ma-surgery, a few minutes po before surgery, andun po ako sa point ng buhay ko na syempre hindi po yun basta-bastang surgery lang. Syempre, seryoso po yun. So talagang magkakaroon ka rin po ng thought na baka magkaroon ng complications, baka probably mag-fail or whatsoever. Dumating po ako sa point ng buhay ko na andun po yung desperation na mapapaisip ka po ng konting regret dahil dapat mas nag-strive pa po ako sa ministry. Siyempre, masaya po dahil I've accepted the Lord Jesus Christ. And siyempre, malungkot po kasi hindi ko po talaga in-expect ng lahat ng yan. Pero church, everything went well. And the Lord blessed me. And everything naging successful po lahat. And talagang doon ko po ma-realize na binibigyan po ako ng chance ng Lord na makabawi po sa Kanya and everything. Gusto ko rin po magpasalamat sa family ko dahil andyan po sila for moral support and talagang grabe. Hindi ko po talaga expect, church. Hindi ko po alam yung sasabihin ko. Kasi tinanong po ako ni Mami noon kung gets ko na daw ba kung ano nangyayari sa akin. Hindi ko po talaga gets. And right now po, hindi ko pa rin po talaga siya ma-process. Pag tinatopic po siya ng tao sa akin, hindi ko pa rin po alam yung sasabihin ko kasi hindi ko po talaga expect. Tapos, hindi ko rin po talaga alam kung anong mangyayari or whatsoever. Pero church, isa po ang sobrang laking tulong po sa akin is that alam ko po na hindi po ako papabayaan ni God. And I'm so thankful po. And ayun, thank you po sa lahat and thank you po sa family ko. Thank you po for everyone, for all your prayers and support. So, ramdam na ramdam ko po yung love niyo sa akin. Thank you po. Amen po. Praise the Lord po sa inyo pong mga blessing report. At tayo po ay uling aawit sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo. For our last song po, awitin po natin ng buong puso, I Rather Have Jesus. Amen. I rather have Jesus than silver or gold. I rather be than of riches untold. I rather have Jesus than houses or lands. I rather be led by His nail His hand than to be the king of a vast domain or be held in secret sway. I rather have Jesus than anything this world affords today. I rather have Jesus than men's applause. I rather be faithful to His dear cause. I rather have Jesus than worldwide fame. I rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain or be held in
last stanza. He's fair than lilies of rarest bloom. He's sweeter than honey from above the call. He's on my hungry, His spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead than to be the king of a vast domain or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Guys, sige po, parig po tayo magsipo at tayo po yung makakapagpakinig ng mga tanging bilang. All the world and its money, castles tall enough to reach the sky above. If you could know everything there was to know about life's aim, and yet know nothing until you know the love is love. Until you come to loving hand that brings us down to foreign land and lifts us up from out of sin where He has drawn.
This world's facade, a perfect world where angels trod, the hope of man, the home of God, somewhere beyond the moon, somewhere beyond all doubt and fears, beyond the reach of sorrow's tears, where broken heart once strong and free, where every child of God will be. Somewhere this day, someone will pray that Lord, you are the truth, the way. Then on streets of gold, they'll celebrate. Somewhere beyond the moon, somewhere beyond all doubt and fear, beyond the reach of sorrow's tears, where a broken heart runs strong and free, where every child of God will be. For every heart that will believe God's promises are true, there is a place called heaven that He has prepared for you. And as sure as there's a morning sun and stars up in the sky, one day we will see Jesus. Listen now, can you hear the voice of God calling clear, saying don't lose heart, the time is near, and we'll be going soon. Somewhere beyond the moon. Amen. Maraming salamat po, Brother Harvey, sa precious release, no? Sa napakinggan po nating tanging bilang. Sapat po yung mga napakinggan natin, mga patotoo, mga inawit po natin para maihanda po tayo sa pinakamalagang parte ng ating gawain, ang pakikinig po ng salita ng Diyos. Ibigay po natin ang ating full attention, undivided attention sa salita ng Diyos at sa taong gagamitin niya ngayong hapon, Pastor Rodelio Tumolak. Salamat po, Preacher Nathan. Ayun lang. Dali. Kagulan, sandali. Pwesto muna tayo. Nakabahan tuloy ako. Ayan, naniya ko kung bawat saan tumayo. On the book of Zechariah chapter 2. Ayan. So, kanina po binanggit ko na rin po siya nung ako po umawit. So, originally kasi po, nakaschedule po tayo sa afternoon ng special number. Pero hindi ko na para kantayin siya. So, Zechariah chapter 2,
verses 5. Yan. Yan. So, verse 5. So, sundan po ng inyong mga pandinig at paningin. Sabi po dito, For I, saith the Lord, will be unto her a wall of fire round about, and will be the glory in the midst of her. Yan. Tayo pong lahat imanalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli, salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami po'y makapag-aaral ng salita. Panalangin namin na kayo po ang patuloy na madakila, maitaas as we study your word. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom to understand your word. Sa inyong pong papuri pasalamat at kayo rin po patuloy magpatnubay sa aming pong mga bishop na nangangaral din, Panginoon, ng iyong salita sa mga sa oras na ito. Papuri pasalamat siya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, maaari na po tayo umupo. Yan. So, again, just to give a background. So, ito pong, yan, sa mga hindi po nakakaalam. Kasi pag nagtuturo po kami, ayan, yung sa BMOBS po, yung ating mahal na Pastor Norman, actually, ito po yung tinuturo niya sa return stage po siya kasi ako sa captivity stage ako. So, pero bago po ako magturo, nagjo-join na ako doon. So, nakakakuha rin ako doon. And then, nasa Zechariah na po sila about sa return stage. And just to give a background, ito pong Zechariah chapter 2, it was written and prophesied during the post-exilic period. So ito po yung panahon na kung saan yung Israelites, pabalik na po sila from Babylonian captivity. And syempre, during that time, we can say that Jerusalem is still weak. Okay? They have broken walls. At alam natin during that time na very few yung population nila. So humanly speaking, pwede nating masabi na ito pong Jerusalem, ito pong city na to is exposed because of the broken walls. Nandoon yung kanilang vulnerability. And makikita natin din na defenseless, na pwede silang ma-attack anytime. Kaya pagdating po dito sa Zechariah chapter 2, meron pong a prophet with a vision. Basahin ko lang sa verse 2. Then said I, whither thou goest? And he said unto me, to measure Jerusalem to see what is the breadth thereof, and what is the length thereof. So it's a vision, the prophet, to see a vision of parang isusukatin yung Jerusalem and suggesting expansion and restoration. But God interrupts dito po at nabasa po natin yung sa verse 5. So ang sabi dito, through that vision, hindi na siya magre-rely yung Jerusalem with the physical walls for protection. But ito po yung sinabi dito, instead, the Lord Himself would be, ang sabi po dyan, a wall of fire round about, and will be the glory in the midst. I still remember yung time na nag-preach din po ang ating pong Pastor Norman about kay Hagar, di ba? The God who see. Kaya actually, nung time na yon, pagkatapos po niya mag-message, sabi ko, Pastor, parang sabi ng preaching niyo, parang kantayin ko daw uling God to see. Sabi niya, ay naku, wag na. 12 minutes. Sabi niya gano'n. So, and habang ako po nakikinig din nung nagkaklase din po sila about Zechariah. So, nireveal din po sa akin yung verse na to, and then part po din kasi siya nung inawit ko po about the God to see. And then nakita natin doon sa story po ng inawit yung kung saan si Hagar, di ba yung sa preaching po ni Pastor Norman, na kung saan pakiramdam niya talagang nag-iisa siya, pero ang sabi po doon, nakikita siya ng Panginoon Diyos. And then the same thing, si Mary, nung hindi niya po makita yung katawan ng Panginoon Diyos doon sa tomb, he was crying in the garden. Talagang he was despair, broken siya. And then, ang sabi ng Panginoon Diyos, di ba, kaya dito, for I, saith the Lord, I will be a wall of fire. Kaya yun po yung simula nung song na kanina inawit ko, and I will be a ring of fire around you. Yun lang po. Part lang po yun. So yun yung and just as an introduction, dito po tayo magdidila lang po sa may verse 5 din po. Makikita po natin dito from verse 5, yung God's protection. Amen? So ang sabi po doon, yung pinaka-praise po dito, will be unto her a wall of fire round about. So this praise comes naturally, physically, ang ini-introduce nito na ang ating pong Panginoon Diyos bilang external defense.
ang gusto nitong i-address yung ating pong pagkatakot, yung ating pong pangamba, yung panganib na ating pong pinagdadaanan, and at the same time, yung vulnerability ng bawat isa. At ito yung ginagawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin dito, na siya po yung nagbabakod sa atin, di ba? Will be unto her a wall of fire. So yung fire po dito, from the scripture, it symbolizes God's power. Ang sinisimbolo po niya yung holiness and defense ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Na kaya kung alam natin na ang Panginoon Diyos, nandun yung kapangyarihan para tayo protektahan. Kaya nga yun yung sinabi dito, I will be unto her a wall of fire round about. And yung pinaka-wall of fire, it's actually a praise saying complete and supernatural defense na nagmumula po sa ating pong Panginoon Diyos. Dapat dun ina pa lang pag alam mo ang Panginoon Diyos, nasa iyo, tinanggap mo siya, bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo, meron kang kasiguraduhan na ang Panginoon Diyos ang siyang nagpo-protection sa iyo. Amen. Ang sabi po sa Psalm chapter 34 verse 7, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Okay? So yun po yung nakita natin dito, that the wall of fire symbolized divine protection. At yun po yung Panginoon Diyos. Not only God's protection, yung praise po na a wall of fire round about, but also God's presence. It talks about the praise and will be the glory in the midst of her. So after God's protection, dito po sa talatang ating pong binasa, the emphasis now moves from what surrounds His people to the one who dwells among us. Yung Panginoon po na nasa atin. Ito ang nag-highlight na ang Panginoon Diyos napakalapit lang sa atin. Amen? So kasama natin ang Panginoon Diyos. So yung fellowship with Him, kaya ang Panginoon Diyos, sabi nga natin lagi, ang Panginoon Diyos, pag nagkakamali tayo, di mangyayari, parang pag may time na tayo po may problema, parang ang layo-layo ng Panginoon Diyos. No, ang Panginoon Diyos kasama natin. Kaya nga, the glory in the midst is actually symbolizing God's presence. Ang nangyayari, tayo lang po yung lumalayo. And that's the reason why, kaya pakiramdam mo, malayo ang Panginoon Diyos. Kaya nga yung word na glory doon, it represent nearness, guidance, and sustaining presence na nagmumula po sa ating pong Panginoon Diyos. And sabi po sa Exodus chapter 33 verse 14, and He said, my presence shall go with thee, and I will give thee rest. So yan po yung binibigay ng presensya ng Panginoon Diyos in the glory in the midst. Not only God's protection, a wall of fire round about, God's presence talks about the glory in the midst, but also God's promise. Ang sabi po doon sa praise na ating pong binasa, for I, say the Lord. Actually, ito pong praise, ito pong buong verse na to, for I, say the Lord, is actually the foundation of the entire verse. Kung baka siya yung pinaka nagbibigay ng tibay dito po sa verse na to, it's actually, it provides reassurance na ang Panginoon Diyos, nagbibigay sa atin ng authority, everything, na kung ano yung sinabi ng Panginoon Diyos, ano siya, ang Panginoon Diyos sa atin, yun po siya. At makakatagpo tayo ng kapanatagan sa ating pong Panginoon Diyos. At yun po yung pangako niya. The certainty of the promise rests in the one who speak. At yun po yung ating pong Panginoon Diyos. God's word is reliable because He Himself guarantees it. Kung baka ang Panginoon Diyos mismo ang nag-guarantee nito. Kaya dun sa first part ng verse na ating pong binabasa, for I. Ibig sabihin, it is the Lord Himself na nagsasabi, ako ang magsisilbi mong protection. Ang presensya ko ang laging nasa sa iyo para magkaroon ka ng kapanatagan, anumang problema, anumang panganib, anumang takot na meron tayo, we can assure na ang Panginoon Diyos kasama natin. At ang Panginoon Diyos ang nangako po sa atin. The promise emphasizes the declaration of God in each and every one of us na kumilala sa Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas niya na ang salita ng Diyos ay ating pong mapagkakatiwalaan. Na ang salita ng Diyos ay ating pong dapat tayuan because He Himself stands behind it. So tatlong bagay lang po ang ating pong gustong pag-aralan in relation din po sa ating pong talatang ating pong binasa. Alam natin sa mundong to na it's filled with uncertainty, vulnerability, marami pong problema, pero God assure us, tayo po ng mga kumilala sa Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas, meron tayong seguridad sa ating pong Panginoon Diyos na hindi tayo magdidepend sa physical defense na meron po tayo. Okay? Na pangahawakan natin na meron akong lakas ngayon, di ba? Na meron akong pera, lahat po yan ay mawawala. Pero yung divine
defense na mula sa ating pong Panginoon Diyos ay ating pong mapanghahawakan. And that's the reason, ito pong Zechariah chapter 2 verse 5, it reveals na ang ating pong Panginoon Diyos, He is our protector, our ever-present companion, and a faithful promise keeper. 3 things we need to do as a believer to claim. By the way, yung title po natin, The Lord, our wall of fire. The Lord, our wall of fire. First thing po, na gusto po natin makita po dito, rely in the protection of God. Siyempre, doon na rin po natin kukunin sa ating pong introduction. Rely in the protection of God, repairing doon sa praise, a wall of fire round about. Ang gusto ipakita po sa atin ng puntos natin ito, yung pagtitiwala po natin sa ating pong Panginoon Diyos. That we will trust Him, ano man yung ating pong pagdaanan sa buhay natin. Sabi ko nga, yung lakas na meron po tayo, mawawala po yan. Kasi pag binigyan lang tayo ng karamdaman ng Panginoon Diyos, mawawala po yan. Yung pera na meron po tayo, pag binigyan lang tayo ng karamdaman, mapunta ka lang sa ospital, mawawala po yan. Yung ating pong talino, yung ating pong karunungan na meron po tayo, bigyan ka lang ng kalimot, o ano yung dementia ba yun? Mawawala po yan. So, pero ang Panginoon Diyos, ang protection niya sa atin, hindi po ito mawawala. That's why we need to trust yung protection po ng Panginoon Diyos. Relying on the protection of God means choosing confidence over circumstances na dumadating po sa atin. I know, hindi po tayo exempted sa ating pong, na meron po tayong Kristo sa buhay, na kinilala po natin ng Panginoon Diyos bilang Panginoon tagapagligtas. So hindi po tayo exempted na yung problema na nandyan. Parang katulad po, yung economy po natin because of the war, buong mundo po apektado ng mga economic crisis. Yung pagtaas po ng hindi lang naman po sila yung mga non-believers ang nagbabiyahe, di ba? Lahat din po tayo bumabiyahe. So, apektado po tayo, pero ating pong papanghawakan ng Panginoon Diyos po ay ating pong mapagkakatiwalaan. We just need to trust. Kaya nga sabi ko, relying on the protection of God means choosing confidence in God's power rather than fear of circumstances. Kasi parang takot ka na sa nangyayaring to, ang dami na, pataas yung mga bilihin, hindi natin alam, aabot ba yan ng 200, yung mga ganyan. So, panghawakan natin ang ating pong Panginoon Diyos. We, as Christian believers, are called to place our trust, our confidence not in circumstances or yung mga defenses na binanggit ko, yung ating pong lakas, yung ating pong talino, yung pera, lahat po kasi yan mawawala, but rather in God's sovereign care. Na ang Panginoon Diyos hindi po tayo pababayaan, ni hindi po tayo iiwan, at sinabi po niya yan sa kanyang salita. When we trust the Almighty, we mean we rest securely under His covering even in times of danger and uncertainty. Na kahit sa pakiramdam mo, parang hindi mo na alam ang gagawin mo, maaasahan mo ang Panginoon Diyos na nandyan siya kasama mo. At yun po yung ating pong makakita natin sa ating pong Panginoon Diyos. By the way, ang Panginoon Diyos, again, rely on the protection of God. Hindi dito ibig sabihin, pag mayroon po tayong problema, tatanggalin niya. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon Diyos for us to overcome, to be able to succeed dun sa ating pong pinagdadaanan. I remember Daniel, di ba? So, nung siya po itatapon sa, nandun yung kanyang confidence na mananalangin pa rin ako, di ba? Pero mayroon ng decree na hindi mananalang, itatapon doon sa dens of lion, di ba? Pero anong ginawa niya? Di ba? Nagtiwala siya sa Panginoon Diyos. Pero inalis ba ng Panginoon Diyos yung den, di ba? Kung baka tinanggal ba siya sa kaparusahan, nilagay pa rin siya doon. Ibig sabihin lang natin, ang Panginoon Diyos, hindi niya tatanggalin yung problema. He will rule over that situation. And that's what happened in the case of Daniel. Hindi niya tinanggal yung den, he ruled the lions. Sa Daniel chapter 6 verse 22 po, matatagpuan natin yan. Sige, basahin po natin. Daniel chapter 6 verse 22. Ang sabi po sa Daniel chapter 6 verse 22, My God hath sent His angel and hath shut the lion's mouth. Di ba? So ganun din po yan, that they have not hurt me for as much as before Him innocency was found in me, and also before thee, O King, have I done no hurt. So yung problema po nandyan yan. Pero ang gagawin ng Panginoon Diyos, tayo po itutulungan sa sitwasyon na parang pakiramdam natin, hindi na po natin kaya, at hindi na po natin alam yung ating pong gagawin. Again,
yung lakas natin pagka pinagkatiwalaan po natin yan, may time na talagang hindi mo nakakayanin. Kaya may time, ang nangyayari niya pag talagang hindi mo na kaya, doon na lang tayo lumalapit eh. So dapat hindi dapat natin gawing emergency ang ating pong Panginoon Diyos na kapag may problema tayo, doon tayo lalapit lang sa Kanya. Na kapag may problema tayo, parang dito, halimbawa, emergency 911, pag may problema, dial ka lang noon. So dapat ang ating pong Panginoon Diyos, anumang parte ng buhay mo, kasaganahan, kahirapan, may suliranin o wala, dapat lagi tayo lumalapit sa Panginoon Diyos at lagi tayong nagtitiwala sa ating pong Panginoon Diyos. So yung lakas natin, mawawala po yan, manghihingi na tayo. Yung galing natin, kaya nga hindi natin dapat ipagngalanda ka na ako yung leader dito, ako yung So ang dami po diyang pwede ngayon. Ngayon na, inaano na namin yung rotation kung sino yung mga nagli-leader po dito ng awit. So hindi ko sasabihin akong nagli-lead dyan sa pag-awit. So yung tinig mawawala din po yan. Yung mga tumutugtog po, di ba? Sa ngayon, sila po, ayan, meron akong nakita kaninang umaga doon eh. Ando doon sila tatlo sila eh. Si kapatid ni Kyle, yon. Tapos di ba? So ibig sabihin, ang Panginoon Diyos na maglalagay. So hindi natin panghawakan na hindi kami po dito. Ang tingin natin dati, si Pastor J. West, di ba? Ang siya pong ating pong tagapanguna pero naglalagay, so tinitrain. So, at alam natin, meron pong layunin ng Panginoon Diyos sa buhay din, Pastor J. West. Pero this time, nakikita natin na hindi po sa galing natin, hindi sa lakas natin, kaya tayo ginagamit ng Panginoon Diyos. Tandaan po natin, lahat ng bawat isa po sa atin ay pwede pong gamitin ng Panginoon Diyos. Ang kailangan lang po natin, we just need to rely on the protection of God sa Kanya pong kapangyarihan. We need to trust, do not doubt God, because God is a reliable God. Amen? Next po natin, mabilis lang po tayo. First, rely on the protection of God. Ang gusto po nating makita dito, yung ating pong pagtitiwala sa depensa ng ating pong Panginoon Diyos. Next is rest in the presence of God. Amen? So rest in the presence of God is about taking rest. It's about, sabihin na nating dwelling. Kasi ang Panginoon Diyos, di ba, kanina dun sa ating pong introduction, ang Panginoon Diyos sumasa atin yan. Ibig sabihin, kailangan natin, di ba, I remember yung John chapter 15, verse 7. Di ba? If you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. So, ang pinapakita lang dito, that recognizing the presence of God means intentionally living with the awareness na ang Panginoon Diyos natin, kasama natin. Na ang Panginoon Diyos natin, malapit sa atin. Kaya hindi dapat, Lord, asan ka ba? Pag may problema, parang pakiramdam mo, ang layo-layo ng Panginoon Diyos. No, kasama po natin, ang Panginoon Diyos napakalapit sa atin. Kaya nga dapat meron tayong realization, di ba, intentionally isipin natin lagi na ang Panginoon Diyos malapit po sa atin. Kasama po natin, He is active, He is a sovereign all the times, at all times. Okay? Hindi lang sa panahon na meron po tayong suliraning kinakaharap. Hindi lamang sa mga pagkakataong may mga emergency, lumalapit tayo. Makakatagpo tayo ng kapanatagan, ng kapahingahan, ng katiyahan na hindi po tayo nangangamba sa presensya po ng Panginoon Diyos na meron po tayo. When believers dwell in God's presence daily, di ba? Makakaroon po tayo ng makaka-experience po tayo ng talagang bago pa man dumating yung crisis, yung trouble sa atin, makikita mo na yung protection ng Panginoon Diyos. Magkakaroon ka na ng kapanatagan na hindi ka mangangamba dahil meron kang ganitong problema because you know nakasama mo ang Panginoon Diyos. At yun yung pinakamaganda sa atin. Again, kanina sinabi ko, hindi po tayo exempted sa mga nangyayari po. Pero ang pinakamagandang sitwasyon na meron po tayo, meron tayong Diyos. Amen? Meron tayong Diyos na maaasahan natin, na gagaway sa atin, na magbibigay sa atin ng kapanatagan, di ba, kapahingahan, na makasisiguro tayo na ang Panginoon Diyos, kasama natin ang presensya ng Panginoon Diyos is with us. Okay, because God dwells in the midst of His people, believers can live without fear. Yun po yung ating pong magandang, sapagkat alam mo ang Panginoon Diyos na nanahan po sa atin yan, dapat daw hindi tayo nangangamba. Kaya nga, yung aking pong life verse, 2 Timothy chapter 1, verse 7, For God hath not given us the spirit of fear,
Di ba? But of power and of love and of sound mind. So meron kang kapanangatagan, sound mind, hindi ka binigyan ng pagkatakot ng Panginoon Diyos. Kaya nga, dahil ang Panginoon Diyos ay sumasa atin sa bawat isa na kumilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, dapat tayo po na mananampalataya, hindi na tayo nabubuhay pa sa takot. At yun po yung paalala ng 2 Timothy chapter 1 verse 7. Kaya pag ako po, yung lahat po kasi ng mga jersey ko nakalagay sa jersey ko, 2 Timothy 1:7. Kaya pagka naglalaro po ako, wala akong kinatakutan dyan. Hindi, ginawang literal eh. No, hindi po. Kidding aside. Yun po yung makikita natin. Kaya nga, recognizing or resting in the presence of God, it builds confidence. Na talagang, bakit ako matatakot? Kasama ko ang Panginoon Diyos. Not only it builds confidence, it builds calmness. Ibig sabihin, tumaas man niyang alam ko, masakit sa bulsa, pero okay. Ayan, okay lang. Ganun ka lang. Ibig sabihin, dapat ganun yung Diba? It builds calmness, not only confidence, but also calmness, and also Christ-centered living. Ibig sabihin talagang, may mangyayari niyan, patuloy pa rin ako mamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos at hindi ako lalayo dahil ito ang gusto ng Panginoon Diyos sa buhay ko. Amen? Ang sabi nga ng Matthew chapter 28, verse 20, Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Diba? Binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon Diyos bilang mga mananampalataya that God's presence is continuous. Hindi siya conditional. Ibig sabihin, continuous po yan. Hindi sa pagkakataon lang na tapat ka sa Kanya, hindi lang sa pagkakataon na hindi tapat. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, kasama po natin ang Panginoon Diyos. Kaya wag po nating iisipin ang Panginoon Diyos na wala po sa atin. Kasama po natin ang Panginoon Diyos. Kaya mas mainam po na kung talagang gusto mo, sabi nga natin na we can rest in the presence of God, dapat lagi po natin simulan yung ating pong buhay sa pamamagitan po ng pag-acknowledge na ang Panginoon Diyos kasama natin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng pananalangin. Okay? Iyan po yung mga tool na binigay sa atin ng Panginoon Diyos. As we communicate sa ating pong Panginoon Diyos through prayer, ang Panginoon Diyos naman ay sumasagot sa pamamagitan ng salita niya. Hindi naman yung biglang pananalangin ka. Kaya nga pag nagbubukas, ito yung sagot, di ba? So, that's why it's a daily habit that we need to do, yung ating pong pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Practice dwelling. Kailangan po natin yung i-practice by consistently spending time sa ating pong Panginoon Diyos. Okay? Marami na pong pagkakataon. Meron pong believer's breakfast, di ba? Meron ding feasting on the divine verses. Ibig sabihin, ang daming pagkakataon, kaya nga patuloy pa rin nating ina-announce lagi kasi talagang, yan po yung mga ministeryo na ibinigay ng Panginoon Diyos sa ating mong mahal na bishop. At alam natin na marami pong natutulungan ng mga ministeryong yan. Up to now. Okay? Kaya marami pa rin pong tumatangkilik dyan. Kaya nga ini-encourage ko po ang bawat isa. Okay? So kung talagang walang mga pagkakataon na hindi na po nakakapag-devotion, at least, di ba, meron po tayong daily believer's breakfast mula po sa atin. Kung hindi nyo man po kakayanin mag-gising ng alas 5, at least sa gising nyo, pwede namang i-replay yun eh. Yun ang maganda dyan, di ba? Nandun niya, pupunta ka na lang sa ating pong webpage at ating pong mapapakinggan. At kung kayo po may pagkakataon, so supportahan din po natin yung feasting on the divine verses. Okay? Kasi ministry po yan ng ating pong mahal na bishop. Pero pag nanonood po kami dyan, at kung kami din po, ang mga nandoon po, yung mga outside pa, yung ministeryo po ng ating, parang walang pinagkaiba po yan sa 7 palabras. So, kay Bishop po yan. Pero alam niyo po ba, daan-daan na yung mga order sa labas. Pero dito sa loob, parang hindi pa naman masota. Marami na, okay. Kaya nga, ating pong supportahan. Kumbaga, sariling ating yan, yung feasting on the divine verses, believers breakfast, yung 7 palabras, pero makikita natin yung sumusuporta po. Di ba? Yung so, mainam po, I'm encouraging everyone, if we really want to rest in the presence of God, kailangan po natin to dwell. Kasi alam natin, hindi naman po nawawala yung pag-dwell ng Panginoon Diyos sa atin eh. Yung tayo lang po ang nakakalimot. Maybe because of busyness, di ba? Maybe may mga pagkakaroon na mas dinadaig tayo ng mga suliranin na meron po tayo. So kung gusto po natin mapanatag tayo, and it's high time na para alisin natin yung takot, di ba? Na mabuhay tayo sa takot, bagkus mamuhay tayo na meron tayong confidence, na meron tayong calmness, at meron po tayong Christ-centered living dahil alam natin ang Panginoon Diyos is with us. Train your heart to say, God is here. Hindi yung, God, please help.
Kasi, di ba, yun ang Lord, tulungan niyo po ako. Instead na sabihin natin lagi, Lord, God help, isipin mo, God is here. Sabihin mo, God, practicein na po natin yan. Amen? So, lastly, okay, rely in the protection of God. It talks about the defense of God sa ating pong buhay. Rest in the presence of God. Nandun po yung dwelling ng Panginoon Diyos. And then lastly, remain in the promise of God. Amen? Remain in the promise of God. Again, this is the declaration ng ating Panginoon Diyos. For ang Panginoon Diyos mismo ang nagsabi dito na siya po ang magpo-protection sa atin. A ring of fire and will be the glory. Yung presensya niya sa atin ay ating pong laging kasama ang Panginoon Diyos. Yan po yung paalala siya. That's why remaining in the promise of God means choosing to trust, which is yung protection ng Panginoon Diyos, and rest in what God has already spoken. Kasi siya pong nagsabi nun, for I, saith the Lord. So dapat pagkatiwalaan natin kung sino yung nagsabi at kung ano yung sinabi ng Panginoon Diyos. Di ba? Ang Panginoon Diyos ang nagsabi at ito yung kanyang winika. Di ba? Na hindi niya tayo pababayaan, ni hindi niya tayo iiwan. Ang sabi po diyan, when circumstances, pakiramdam natin is uncertain, pagkatiwalaan natin ang Panginoon Diyos na sinabi niya ito, na hindi niya tayo pababayaan, na siya yung magpo-protection sa atin. This is the promise of God that He will protect us, that His presence will be with us para maramdaman natin, kasama natin siya, at mamuhay tayo na wala sa pagkatakot, sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon Diyos. God's emergency response is experienced by momentary belief, but by continuous confidence sa salita po ng Panginoon Diyos. So again, yung emergency response ng Panginoon Diyos, hindi po natin yan na-experience lang sa mga saglit, sa mga pagkakataong kailangan lang natin ng Panginoon Diyos, but rather, yung continuous confidence po natin sa salita ng Diyos. Kung sinabi na ng Panginoon Diyos, panghawakan natin. Again, ang Panginoon Diyos, tinindigan po niya ito. So dapat natin tindigan ang salita ng Panginoon Diyos, pagkatiwalaan natin. We need to remain in the promise of God. Ang dami pong pangako ng Panginoon Diyos. Di ba nga sa mga panahon na ikaw ay naghihina, ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 13, ayun dyan si Pastor Daniel, like verse niya po yan, di ba? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, mga pagkakataong pakiramdam mo hindi mo na kaya, huwag mong sarilinin, lumapit ka sa Panginoon Diyos at siya yung magbibigay sa iyo ng lakas. Sa mga panahon na ikaw ay pagod na, di ba? Come unto me all ye that are heavily laden, and I will give you rest. Lahat yan po yung mga pangako ng Panginoon Diyos na ating pong pangahawakan. Remain in the promise of God. God's promises should shape how believers live, should shape how believers act, should shape how believers should hope, especially when outcomes, yung ating pong mga resulta na nakikita is very unclear. Na parang pakiramdam mo malabo na. So dapat patuloy na yung panghawakan natin yung pangako ng Panginoon Diyos. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God, in Him are ye. And in Him, amen. Unto the glory of God by us. Ang Panginoon Diyos po ang nagsabi niyan, di ba? For all the promises of God in Him are ye. And then, sabi naman sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. So panghawakan po natin na ang salita ng Diyos, binigay na po sa atin lahat ng sagot. We just need to remain in the promise of God. This is the declaration of the Lord God. Ito pong salita ng Diyos. Kaya nga pag tayo po may mga panalangin inilapit sa Panginoon Diyos, panghawakan natin, yung salita niya, ibinigay niya po sa atin dito. Again, speak God's promises aloud during times of fear and uncertainty. Dapat, alam mo, problema ka lang, mas malaki ang Diyos ko. Dapat ganun nating sinisigaw yan. Kapag may problema, mas malaki ang Diyos ko. Sasabihin mo, ang laki na ng problema ko. Ang laki na suliranin ko. No, mas malaki ang ating Diyos. Mas malaki ang ating pong Panginoon Diyos kaysa ating problema. At naniniwala ako, I just forgot the verse, na wala pong pagsubok, wala pong problema na ipagkakalob sa atin ng Panginoon Diyos na hindi doon sa sukat lang ng kakayanan natin. So pag binigyan tayo ng sitwasyon sa buhay natin, ayan, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.
Panghawakan po natin yan. Kaya huwag mo sasabihin, napakalaki ng problema mo, parang bakit, Lord, bakit sa akin naman lahat ng ito? Hindi, ibig sabihin, ang sabi ng salita ng Diyos, walang ibibigay sa atin na hindi natin kaya. Dapat ang panghawakan natin, pagkatiwalaan natin yung salita ng Diyos, replace anxious thought with scripture and prayer. Sa mga panahon, parang pakiramdam mo, talagang nandoon na yung worry mo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko bukas, hindi ko na alam paano masusolusyon ng ito. Palitan po natin yan ng pananalangin at ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At hayaan natin ang Panginoon Diyos ang magbigay sa atin ng kapanatagan because He hath promised it already. Again, dito po sa talatang ating pong binabasa, for I, saith the Lord, this is the promise of God, na siya po ang magprotection sa atin, a wall of fire round about and with the glory in the presence, in the midst of her. Yun yung presensya ng Panginoon Diyos na alam mo na hindi ka dapat mangamba sapagkat kasama ko ang Panginoon Diyos. Amen? 2 Corinthians chapter 1, verse 20, last verse po na ating bumabasahin. Ang sabi po dito, ay nabasa na po natin yan. For all the promises of God, in Him are ye, and in Him are ye. Asan conclusion? Aba, mabilis lang po tayo. Sabi ni Pastor Donald maikli lang tayo daw. Kasi marami daw, may ano magpipikal ba dyan? May magbabasketball ba ata? Yan. Siguro as a personal testimony na lang, I know you can relate with me sa mga iba rin na dito. So may mga pagkakataon kasi na parang dumating din sa punto ng buhay ko na so merong tayong trabaho at maayos. Siguro that was 2017. Parang maayos yung, siyempre maganda yung company, matibay, at talagang you're earning. Kumbaga parang inaasahan mo lagi yan. Kumbaga parang diyan ka na nakadepende. Yun nga yung sinasabi natin Yung physical defense, yung meron po tayo, sometimes doon tayo naka-angkla, doon tayo nakadepende. Pero kapag ang Panginoon Diyos ay kumilos, di ba? Tinanggal po yung trabaho niya sa akin. I was redundated. So sabi ko, paano na po kami mabuhay? Siyempre, ang aming pong reliance lang is more on what we are getting sa salary. So pag yan tinanggal, wala na. So parang pakiramdam ko during that time, talagang I felt na parang ano na ang mangyayari. Outwardly, I feel na unprotected. Parang dahil natanggal nito, kasi siyempre hindi mo panghahawakan yan. Walang kasiguruhan lahat ng meron po tayo. Pero pinalalahanan ako ng salita ng Diyos nung nabasa ko rin po itong talatang to, that God reminded me through His Word that yung presence ng Panginoon is enough. God is enough. Yun po yung gusto nating pakita dito. Hindi naman po nabago agad yung sitwasyon na yun. Kung baka nalaman ko yung salita na yun, di ba? It was the Lord God who gave me peace na dadaan ka dito sa sitwasyon na ito. And not immediately, pero sa biyaya ng Panginoon Diyos, di ba? After parang mga 2 months, binigyan niya agad ako ng trabaho. And then pagkatapos ng 6 months, tinawagan uli ako ng company na redundant ako. Sabi, kailangan daw uli ako. So, ibig sabihin, di ba? So, may trabaho ka na, tapos tinawag ko ulit, kaya umalis uli ako dito kasi gusto ko dito. Di ba? Yung ganon. So, yung kapayapaan, kumbaga dahil doon, nung nabasa ko ngayon salita ng Diyos, I experience peace. Kasi nung tinanggal ka, kasi yung sa mga corporate na mga ganyan, international, yung pagpasok mo, yung kakausapin ka lang, hindi ka na makakapasok doon sa desk mo. Ganun yung setup sa mga, hindi yung katulad yan na magre-render ka ng 30 days, di ba? Sasabihan ka, sorry. Pero doon, talagang yung tatawagin ka, okay, sorry, we need to cut. Mga ganun ang sitwasyon. So parang during that time, maybe you are feeling down, na parang hindi mo alam pakiramdam mo. So during that time, you felt unprotected. Kala ko, ito na yung trabaho, dito na ako magpapaka-retire. Ganun bang idea sa mind mo, pero iba yung kilos ng Panginoon Diyos. But again, as I read the Word of God, I experience peace. Na pakiramdam mo, bumagsak ang lahat dahil ano nang gagawin mo. Pero because of the Word of God, you experience peace at ipiniliwanag ng salita ng Diyos na
kailangan mong papagdaanan to para mas lalo ka magtiwala sa Kanya. Na yung pangako ng Panginoon Diyos, hindi ka naman niya pababayaan. So, long story short, 2 months, nabigyan agad tayo ng opportunity to work again. And then after 6 months, tinawagan ko ulit para bumalik. So talagang nandun yung pagkilos ng Panginoon Diyos na siya yung nagpo-protekta sa atin. Kaya kung babalikan ko po yung mga panahon na yun, I can testify that He truly was a wall of fire around me. And His glory remained in the midst of my situation. So, yung presensya niya ay hindi nawawala. So, the same thing up to this presence, marami po kami pinagdadaanan. Pero naniniwala ko it will be the same God na nagtawid po sa atin nung mga panahon tayo po yung mga suliranin, it will be the same God na siya po ang magre-redeem sa atin. Last verse po, last word, Bible verse, Psalm 46 verse 5. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Zechariah chapter 2 verse 5, pinaalalahanan po tayo bilang mananampalataya na yung ating pong safety, yung ating pong significance at ang ating pong success, hindi po yan nakadepende sa ating pong mga sarili, sa ating pong mga lakas, but sa ating pong Panginoon Diyos only. God alone. God is enough. He is our wall of fire, a glory within, a sure promise na sinabi ng Panginoon Diyos. Hayaan natin na patuloy natin pagkatiwalaan yung pangako ng Panginoon Diyos na yung presensya niya, yung protection niya ay nasa atin. Even when our walls are unfinished, the Lord declares, I will be. Kaya ngayon yung title natin, I will be unto her a wall of fire. Let us claim na ang Panginoon Diyos is our wall of fire. Tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa inyong kaputihan. Salamat po sa inyong salita na nahayag. Patuloy, Panginoon, ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa inyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Tawagin po si Pastor Norman sa ating pong invitation. Sige po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong imbitasyon. Napakaganda po ng mensahe po ating po napakinggan. Alam po natin na ito po ay inihula, vision po para po sa bayan ng Israel. Pero yung prinsipyo po at yung pangako po ng Panginoon ay makikita rin po natin sa buhay po ng mga mananampalataya na ang Panginoon po ay ang ating pong protection sa buhay po na ito. In fact, kung titingnan po natin yung mga visions po na yan, may mga visions po dyan patungkol po sa second coming ng Panginoon. At alam natin na kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay may kaligtasan, someday, kasama natin ang Panginoon na bababa dito po sa lupa. Upang siya po ay maghari. Kasama na tayo po na maghahari. Kasama ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman po mga kapatid, napakaganda ng sinasabi po ng ating pong preacher, na ang Panginoon ang ating pong wall of fire, ang ating pong defense, ang ating pong proteksyon. Ang mga pangako po niya ay mapapanghawakan po natin. Kaya huwag pong manghihina yung ating pong pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung paano po kayo kinausap ng Panginoon sa mensahe po na ito, bubuksan po natin ang altar. Mga kapatid, pikit po tayo, yuko po tayo. Mag-focus po tayo sa panalangin. At ating pong pakinggan ang sinasabi po ng Panginoon. Maaaring iwasan po pakikipag-usap po sa katabi para hindi po tayo makadistract. Sige po, tayo po yung makipag-usap sa Panginoon. Baka mamaya po, ito lang pala yung kailangan nating mensahe. Baka may mga takot tayo sa buhay po natin. Tandaan nyo, nandiyan ang Panginoon para po sa iyo. Sabi nga nung preacher natin, ni Pastor Lodel, God is here. He is omnipresent. He is everywhere. Walang lugar na makakapagtago ka sa Panginoon. Alam niya even yung deepest thoughts mo. Alam niya kung anong nasa puso mo. Hindi ka makakapagtago sa Panginoon at wala kang maitatago sa Panginoon. Sa kabilang banda, sa napakaganda naman na mensahe po nun, ang Panginoon po ay lagi pong nandyan para po sa atin. He is our protection. He is our wall of fire, Christians.
Sige po. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you po Lord sa amin pong napakinggan na mensahe. Thank you Lord sa napakadami niyo pong pangako sa mga mananampalataya. Sa Panginoon, sa Biblia na meron po kami, nalaman po ay mga pangako niyo po para po sa amin. Na kami iingatan niyo Panginoon. Ang sabi niyo po sa iyong salita, no man can pluck you out of the Father's hand. Kami po ay nasa pag-iingat ng aming pong Ama sa kalangitan. Salamat po Ama na patuloy pong iniingatan ng bawat isa po sa amin. Nakakalungkot sa isang tao na hindi makakakilala sa Panginoong Hesus. Ngunit, grabe po ang benepisyo ng isang taong naglagay ng pananampalataya niya sa Panginoong Hesus sapagkat ang daming pangako na i-expect niya na matutupad sa kanyang buhay. Kung meron mang takot sa buhay po na ito, alam ko marami pong mga bagay ang pwedeng nakakatakot. Yung uncertainty ng future, yung threat ng paligid, yung mga lack at kakulangan po sa buhay po namin. Pero Panginoon, kapag nalaman namin Panginoon at narinig po ang mga mensahe pong katulad po nito, naaalala po namin na bakit kami kailangan mabagabag. You are our protection. You will protect us from sadness, from fear, from anxieties, from all those thoughts, physical danger, spiritual danger, Panginoon. Alam ko nandyan po kayo para sa amin palagi. We just have to look up. We just have to remember your words in the Bible. We just have to see what kind of God you are. Kung paano niyo pinotekta ng Israel at kung paano niyo poprotekta ng Israel hanggang sa susunod na panahon na ikaw po ay dumating, nandun pa rin po ang protection niyo sa Israel. How much more, Lord, anak niyo po kami. How much more na mahal niyo po kami. Binigay niyo po para sa amin ang Panginoong Hesus. Tinanggap namin ang Panginoong Hesus. I am very sure, Lord, na you will do everything, Lord, to protect us. And we put our faith in you, O God. Thank you, Lord, that we feel your presence in our lives right now. At alam ko, Panginoon, hindi nyo kami pababayaan ni iiwan man. Hindi nyo kami iiwan ni pababayaan. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Are we blessed? Amen. So mamaya po, kamayan po natin.